Alright, may bago tayong channel na bibigyan ng reaction video mga tol mula rito kay Kuya JTV. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi natatakot ang China sa Pilipinas. Kung kayo tatanungin mga tol, meron ba kayong naiisip na reason o dahilan kung bakit hindi takot ang China sa Pilipinas? Actually, hindi lang sa Pilipinas no? Maging sa mga ibang bansa na binubulas niya, like for example sa Taiwan, sa iba pang bansa na inaangkinan niya rin ng teritoryo, 'di ba, sa Vietnam at marami pang ibang mga bansa, no? Itong kamakailan nga lang, 'di ba, naglabas sila ng panibagong mapa nila, yung 10-dash line, 'di ba? Pati yung India, nasakupan na rin nila ng teritoryo, no? O ano nila 'yon? Kasamahan nila sa BRICS 'yon, mga tol. No? So, ito ang ating panonoorin mga tol at bibigyan ng reaction video para sa araw na ito mga kapatid, maulan na araw sa inyong lahat mga tol. Wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Pag-usapan natin kung bakit hindi takot ang China sa Pilipinas. Kung ating mapapansin ay tila wala itong pakialam sa kung anong kayang gawin ng ating bansa. Kahit na ang Pilipinas ay may matibay na ugnayan sa bansang Amerika na siyang pinakamalakas sa daigdig, ay hindi natitinag ang China. Ang sagot naman dito ay madali lang. Unang-una, pangalawa ang China sa may pinakamalakas na puwersa sa mundo pagdating sa militarismo. Kabilang ang China sa may pinakamalawak na populasyon sa planeta. Okay. Isa ang China sa pinakamayamang bansa na nakalatag sa ibabaw ng lupa. Bakit naman matatakot ang China sa isang hamak na bansa gaya ng Pilipinas na siyang... Though maraming nagsasabi na hindi naman daw talaga totoo ang yaman ng China, pero makikita naman natin sa mga ginagawa nila, di ba? Kayang-kaya nila mga tol. Malaki ang bansang to, maraming tao. At saka kung makikita mo naman, kung ikukumpara mo, sabihin natin hindi sila ganun kayaman, di tulad ng kanilang ipinangangalandakan, pero di hamak na talagang sobrang yaman nila kung ikukumpara sa bansa natin. So kanina sabi rito ni Kuya J TV na hindi iniinda o hindi pinapansin ng China kung ano ang kayang gawin ng Pilipinas. So no hard feelings naman sa Pilipinas mga tol. Pero ano nga ba ang kayang gawin ng Pilipinas bukod sa diplomatic protest at pagsusumbong sa international community mga tol? 'Di ba hindi nga tayo makagante ng water cannon sa kanila tuwing tayo ay hinaharang ng barko nila, 'di ba? Sabi nga gano'n ng AFP, magtimpi muna tayo, 'di ba? Huwag muna tayong gumante. So ano nga ba yung iisipin pa ng China na kayang gawin ng Pilipinas? Gayong tayo ay bumabangon pa lamang din mga tol. Talagang napag-iwanan tayo, aminin man natin o hindi, napag-iwanan talaga ng todo-todo ang ating bansa. Buti nga yung ibang bansa na mas maliit pa sa atin mga tol, meron ng mga submarine, tayo wala pa. Doon pa lang makikita mo na agad kung tayo ba ay nakakasabay o iwan tayo sa kanilang bansa. So ano nga ba ang iindahin pa nila sa atin, di ba? So tuloy natin. Siyang kabilang sa higit kumulang 50 hanay ng bansang may malalakas na militar. Hindi ganoon kayaman gaya ng sa mga komunista at lalong hindi moderno ang mga kagamitang militar. Yan ang unang kasagutan. Ganun pa man, kaalyado ng ating bansa ang US na siyang nangunguna sa pinakamalakas na puwersa militar sa daigdig. Pinakamayaman at tinitingala ng napakaraming bansa at kaalyado ng mga ito. Actually, ito lang ang tinitig ng ito lang yung tinitig ng problema ng China eh. Kaya hindi nila tayo maggalaw-galaw dahil nga meron tayong alyansa, US. Kung tutuusin mga tol, ang US talagang hindi ganun maaapektuhan eh, no? Kung maikipaglaban sila, unang-una napakalayo ng bansa nila, hindi ganun maaapektuhan 'yan, mga tol. Saka napakayaman din nila mga kapatid, no? Sila nga ang nangunguna sa buong mundo eh. Ang pinakaapektado talaga rito ang Pilipinas. Dahil bukod sa mahirap na bansa tayo, yung pagbagsak ng ekonomiya natin na mangyayari kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na gera, mga tol. At yun naman ang iniisip ng China na ayaw nating mangyari sa atin kaya hindi tayo papasok at hindi tayo magmamatigas sa kanila. Ang meron lang tayo kasi talaga rito puso no? Yun ang ating panglaban lang kaya nagpipilit tayong ilaban yung atin ng walang dahas, ng walang anumang kaguluhan. So yun ang tinitignan nila mga tol at yun din yung nakikita nila no
Etong Pilipinas, ano yan, halimbawa ako, China, no? Etong Pilipinas, walang magagawa yan sa atin. Kahit na nandiyan dyan ang Amerika, hindi sila magpapaudyok sa Amerikang pumasok sa gera kasi mahihirapan ng bansa nila. Yung Amerika, oo, gustong-gusto nilang pumasok sa gera pero hindi rin sila pwedeng magsimula hanggat hindi nasisimulan ng Pilipinas. Kaya wag nating gagalawin ng Pilipinas para hindi tayo magsimulan ng gera. Pag ganito lang tayo, mauubusan din ng resource yung mga yan. Parang ganun ang nangyayari mga tol, no? So tuloy natin. Sa kasunduang nilagdaan ng dalawang panig noong 1951 na buwan ng Agosto, napagkasunduan ng Pilipinas at ng Amerika ang tinatawag na Mutual Defense Treaty kung saan umapaloob dito ang pagtutulungan ng bawat isa sa ibang bagay kasama rito ang pagsaklolo sa bawat panig na kung may sumalakay sa isa ay sasalakayin din naman ang isa. Mula noong 1951 kung saan nilagdaan ang kasunduan hanggang ngayon, hindi na mabibilang sa daliri ang panggigipit ng mga Chino sa atin, panghaharas at pagbabanta. Kung gumagana man ang kasunduan ng US at Pilipinas, ikomento mo sa ibaba kung kailan sumaklolo ang Amerika sa atin, maliban sa mga babala nito sa China na huwag kakantiin ng ating bansa. Well, wala pa namang kasing kumakanti sa atin mga tol mula nung kasunduan na yon, di ba? Wala pa namang umaatake sa atin. Kaya hindi rin natin masasabi kung kailan ba sila sumaklolo, mga tol, as sa in terms of labanan, no? Kailan ba sila sumaklolo? Yung pambobomba daw ng water cannon, sabing ganun nga ng mga senator, ay hindi kasali yun, no? Hanggat hindi armed attack, no? Hindi kasali yung pambobomba ng water cannon. Kumbaga parang pagtataboy lang yun sa mga relihista na nagrarally sa EDSA. Mga ganon, pasok pa sa human rights, di ba? Pero pag gagamitan mo na talaga sila ng sandata, hindi na, ibang usapan na yon. So ganun din dito sa atin mga tol, no? Winater cannon tayo, parang pagtataboy lang sa atin, pero hindi pa talaga tayong direct na inaatake. At alam ng China yon at mautak din sila para gumamit ng ganun. Diba? So tayo naman bilang Pilipino, hindi natin magawa yon dahil meron din namang mga iniisip yung ating mga kasundaluhan na baka maging masamang epekto sa atin kapag tayo'y gumante. Kumbaga, malala na nga yung sitwasyon . Hindi na nga maganda yung sitwasyon, palalalain pa natin kung tayo pa igagante. So sila mas nakakaalam niyan kesa sa atin. Kaya wala tayong magagawa kundi panoorin na lang sila habang tayo ay ginaganyan. Kung may maibibigay kang isa, totoo ngang gumagana ang MDT o Mutual Defense Treaty. Pero kung wala, baka ito ang dahilan kung bakit ang mga komunista ay patuloy ang pang-aapi, panggigipit at panghahara sa mga barko ng Pilipinas. Baka isa sa mga dahilan ng pagsasawalang kibo ng US sa tuwing may nangyayaring hindi maganda sa pagitan ng dalawang bansa. Palagay ko hindi no? Kasi kung iniisip ng China na hindi naman gumagana yung Pilipinas and US Treaty di sana matagal na nilang inatake ang tawag dito, yung BRP Sierra Madre mga tol. Pero tignan mo, since 1999 magpahanggang ngayon, kung gugustuhin ng China atakihin yun, inatake na nila. Pero hindi nila magawa kasi alam nga nila na pag ginawa nila yon, magsisimula sila ng gulo na ayaw din naman nila. Kaya hanggang ganyan pa lang ang ginagawa nila sa atin. August 7, 2023, ginulat ng China ang mga walang bilib sa kanila dahil sa pagbomba nito sa barko ng Pilipinas sa pamamagitan ng water cannon. Isa itong marahas na hakbang at pagpapakita ng dahas laban sa ating bansa. Pagkatapos nito ay nagpahayag ang iba't ibang mga bansa kaugnay ng ginawang ito ng mga Chino. Wala naman bago dahil sa tuwing may nangyayaring panghahara sa ating bansa. Actually, hindi yan ang unang beses na inatake tayo ng water cannon . So nakita na natin na talagang hindi siya kasama dun sa Mutual Defense Treaty kasi dapat noon pa lang talaga sumaklolo na ang US doon sa tinatawag na US Mutual Treaty kung talagang kasama yung water cannon. At sinabi din naman ng mga senator natin na hindi kasali yun, no? Yung pag-aatake ng water cannon. Appropriate action pa nga daw yun . Ay nagpapahayag lang naman ng mga hinaing at suporta ang mga kaalyadong bansa nito. Higanting bansa ang China, malakas at alam natin na hindi mananalo ang Pilipinas kailanman. Kanino ba dapat mapunta ang pinagtatalo ng daga? Sino ang dapat manaig? Sino ang dapat humawak at sino ang may karapatan?
Ito nga pala ang Kuya JTV, abangan ng mga susunod na video. Okay, so dun sa last question ni Kuya JTB, sino nga daw ba ang may karapatan doon? Siyempre yung nanalo sa sa arbitral ruling, no? Yun ang may karapatan. At saka actually hindi na talaga siya pinag-aagawan kasi nga may nanalo na. Kung ang usapan itong West Philippine Sea, hindi kasali yung mga iba pang disputed kasi talagang hindi pa tapos ang kaso doon. Pero dito sa mga lugar o mga teritoryo na naipanalo na natin, tapos na dapat ang usapan doon. Ang problema, hindi lang Pilipinas ang hindi nirerespeto nitong China, kundi yung UNCLOS, kundi yung batas international o batas sa karagatan na nagsasabing China, hindi na yan sakop ng teritoryo nyo, sa Pilipinas na yan, umalis kayo dyan. Pero hanggat nandiyan sila, patuloy na nanghaharang ng barko natin, patuloy na nangengelam kung anong gagawin natin sa Ayungin Shoal, sa Spratly, sa Scarborough, diba? Hanggat nandiyan sila mga tol at natatakot yung mga mangingisdang Pinoy na mangisda pa dahil pinapaalis sila mga tol, wala silang respeto, diba? Hindi nila kinikilala ang batas international at hindi lang sila sa Pilipinas walang takot, kundi pati doon sa international law na iniisip nila wala namang ginagawa yan eh, batas-batasan lang yan eh, di ba? Batas-batasan lang yan, wala namang sisita sa atin, kayang-kaya naman natin sarili natin eh. Pero syempre, ganun pa man, maingat pa rin sila sa pagkilos nila, no? Nag-iisip pa rin sila. Ayaw nilang pumasok sa isang bagay na pwedeng pagsisihan din nila. Kasi magsisimula talaga sila ng gera hindi laban sa Pilipinas, kundi laban doon sa kinaiinisan nilang bansa, yung Amerika. So yun lang din siguro ang hinihintay ng Amerika, no? Gumawa ng hindi maganda itong China sa Pilipinas para maka-first move na sila, makagalaw na sila. Sa ngayon kasi talaga hindi sila pwedeng gumalaw mga tol eh. Hanggat walang nangyayari, di ba? Hindi naman sila kalaban dahil napakalayo nila dito sa pinagtatalo ng mga teritoryo, no? So anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa videong napanood natin? Mula kay Kuya JTV, comment kayo sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.